let it bang, bang. Yan muna natin yung ginawa natin kanina, mga lods. Bili ako ng screen pero lang, medyo mumurahin lang kasi hindi pa natin kaya yung mahal, mga lods. Nagtanong ako ng makapal po. Libo-libo yung halaga, kaya bumili ako na ito tapos pininturahan ko. Ang gagawin ko yan, bumili pa ako ng isang pang yung D1, medyo makapal yun. Pandodoble ko sa ilalim para sa kasi may mga predator yung mga lods para protection lang. Lalo yung daga, ang madaling tinitira ng daga yung ilalim kaya yun ang titibayin natin. Yung parteng ibabaw hindi masyadong yan ang kalods. Yan mga lods, malapit na kasi kaya kanina nagapon ako dyan sa pinuntahan ako tapos sabay bumili na ako ng screen tapos pagdating inano ko na kagad, sinukat-sukat ko na tapos tinali-tali ko na, pinred ko na para kung may panahon ako bukas mga lods na yan maka-assemblein ko na bukas kasi yung panali nagpabili pa ako wala pa akong panali yung tie wire na plastic yung type pan-type na ayan mga lods papakain tayo ng ng mga alaga natin. Nga pala mga lods, may shoutout lang akong mga followers natin yung bumisita sa ating kahapon, papashoutout siya sa ito na Lods Boy Clemente. Shoutout sa kanyang misis na si Ma'am Rowena, shoutout po sa inyo. At saka sa kanyang mga anak, si Lalaine, tapos si Risa, at saka si Tricia. Yan. Shoutout sa inyo. Sana lagi kayo sumubaybay sa aking sa aking channel, mga Lodi. Para ma-encourage sa yung laging gumawa ng video. Ayan, kalod sa Clemente Francisco o kumbaga Kaboy kasi Boyang Palayaw niya, tinanong ko yan. Shoutout sa iyong pamilya tsaka pati na rin sa mga kapitbahay mo dyan, mga bumibili sa iyo dyan kasi nasabi mo sa akin na pag umaga nagtitinda yung misis mo sa ulam, paggabi mga anak mo. Shoutout sa iyong mga anak na masisipan. Maraming salamat sa inyong pag-suporta. Okay mga lods, tuloy tayo dito sa ating ating vlog. Ayun, kanina umalis ako. Totally yung lakad ko talaga, naghahanap ako ng yung kakasya lang sa budget sana natin na pang kids. Naghahanap ako ng yung steel matting na 1x1. Pero hindi ako makakita, mahirap siyang hanapin. Kaya may tinuturo sa akin. Problema, sobrang layo. Pag kinumute ko yun, siyempre sasakay mo. Ganun din, parang doon lang mapupunta sa pamasahe yung Kaya, ayun. Desisyon ako, nagtyaga na lang ako muna sa talaga. Dun sa yung mga dating binibili ko na mumurahin. Tapos pininturahan ko na lang siya. Poprotektahan na lang natin siya ng na parang bubong na lona o ano pa may maganda pang bubong para tumagal yung ating kids kahit paano. Saka maprotektahan na rin yung ating mga alaga. Kasi sa sa pag-focus ko ng video mga lods, maganda yung malawak yung liliparan, mataas. Kaya
Gumawa ako medyo hindi naman sobrang laki, sa katamtaman lang. Para naman masiyahan yung mga kids natin na ang lipad nila talagang pagpag yung kinain nila. Kasi pag maliit tapos marami sila mga loads. Pag lipad yan, banggaan na eh. Kaya maganda yung talaga. Para isa yun sa nagpapa-healthy sa isang sa isang ibon eh. Na yung pagaspas niya talagang, kumbaga yung lipad niya, talagang kahit pa paano makakalipad na maganda. So, maiwasan na natin yung sapola. Kasi pag ang ibon, mga lods, lalo na yung babae, pag lagi nakatulang-kulang yan, konti lang ang lipad, lalo na pag malapit ng i-breed yan, kakasapola yan. Yung taba-taba, bibigat ang katawan. Kasi mga lods, yung ayon doon sa yung na-research kong na magaling din sa mag-ibon. Inaataka rin ng mga ibon. Nagulat ako, sabi mo, inaataka din pala yung mga i-ataka rin pala yung mga yan. Kaya delikado rin. Siguro sa taba nga, kasi parang nangyari nga doon kaya ganun eh. Yung isang ibon ko na kung panonoorin niyo yung lumang video ko, yung subaybayan niyo yung ang pangalan niya Ikikay na ibon ko. Ayun, parang inatake yun na dahil sobrang taba. Kung lumipad yung kaperanggot, kaya yun, di rin pala maganda yung ganun na kasi dati natutuwa ako ron dahil mo, hindi siya masyadong lumilipad. Kadapo lang siya, pala. Hindi maganda sa health ng ibon yun. Kasi kaya nga may pakpak sila, mga lods, diba? Para gamitin nila sa pagkampay. Kumbaga sa atin, lakad. Naglagi kang nakaupo, yun, todas. Lapit ka sa sakit. Kaya pala gano'n na, nadali yung ibong ko. Kaya yun, nag-isipan natin, nag-decide tayo kahit medyo murang cage lang na, yung DIY lang, mga lods. Para yung mga ibon natin laging healthy. Tsaka protektado. Protektasyon na natin yan sa mga mga predator. Kaya makikita nyo yung ginagawa natin katoble, may screen sa taas, may screen, may net, tapos may cage pa para sure ball na yung meron lang maka-penetrate, hindi ganun katindi. Yan ang pusa. Yung daga, isa pa yung tinitingnan ko eh. Kaya iyahan ko tong cage na to, mga lods. Hindi ko lalagyan ng paa. Kaya ginamit ko tubo eh, kaya medyo mahal siya. Itatali ko siya, tapos walang paa. So goodbye na kagad sa bubuit. Tapos sa mga pagitan, lang, alambre, parang hindi sila makatulay. Siguro naman, wala pa akong nakitang tagang tumutuloy sa, wala pa akong nakitang alambre. Wala pa akong nakitang daga na tumutuloy sa alambre, mga lods, na lalo na kung dagang malaki. At sa bubit may nakita ako, kuryente lang, pero sa alambre wala pa. Nahirapan sila. Kaya, ayun, less daga, na bubit, tsaka yung malaking daga. O, tas pusa, yan nga, yung protection naman, yung kapaikot siya. Tsaka may ako dito, Lods, yung paggabi. May mga solar ako na, yung pag may na-detect sila, may ilaw. Ayan, mga pusa, nagugulat doon eh. Marami yun, nakakalat siya. May malaki, may mga maliliit. Kaya, yung mga alaga natin, hindi naman 100%. Siguro, mga 99.9% nakasave sila, mga lods. Kasi, pre-alaga natin yan. Kailangan natin alagaan. Kasi nga, mga pet natin yan. Yung nagbibigay ng kaaliban sa atin, mga lods. Saka na rin. Kasi ang ibang kasi pag laging natatakot, yan eh. Iba yung kaya laging may ilang, magkakaroon siya ng ilang. Kaya siguro napapansin nyo yung mga ibang, so sila,
medyo maaamo sila kasi nga ano, yung mga bugaw-bugaw man minsan, madalang, hindi lagi-lagi, kaya hindi sila naiilang pag may ano, kasi masama sa ibon yun, lagi nagugulat, parang iilap sa isa pang ano yun. Minsan mismo ikaw na nag-aalaga, pag lagi nabubugaw, nasanay siyang gano'n din, mailap siya mga lods. Kaya maganda yung ano talaga, titingnan din natin yung mga alaga natin kung ano yung maganda sa kanila, kasi nahalagaan natin eh. Ayaw naman natin yung basta alaga lang, yung patubig, patuka, tapos iwan mo na. Dapat wag ganun mga lods. Hindi ka rin kikilalanin ng ibon pag ganun, parang lang yung ano yan, magulang na salang napaaral yung anak, wala siyang pakialam kung ano, hindi maganda yun. Dapat lahat ng bagay na ano mo yun mga lods. Kaya sa mga susunod na araw mga lods, siguro makikita nyo ano, itatayo ko kasi ako yung ano pag ginagawa ko yung masyadong binablog, siguro pa konti-konti lang. Kaya kanina kasi mahirap walang pwesto, parang ano, pinopokus ko sa camera, hindi ano, para sa akin doon, hindi siya parang hindi magandang tingnan, kaya konti-konti lang yun. Kagaya yung kanina, nabuo ko siya tapos napintahan ko na, tapos sinilip lang. Siguro pag ginagawa natin yan, konting video lang mga lods, para ano, kasi mas gusto kong binibideo yung mga alaga natin pag ganyan, kumakain sila yan, lalo na pag nasa malaking cage na yan, maganda yung pagaspas niyan mga lods. Ngayon ano ko nga kung saan ko ilalagay yung clear na ano mayroon akong clear dito na celluloid na synthetic, nalo ko sa kanila para pag yung ano clear na clear yung video natin, walang harang na screen mga lods. Kasi hindi ko maipasok yung video, kinakagat nila, baka masira yung gamit natin mga lods. Wala tayong pang vlog, wala tayong pambili nito. Ito kay ano to kay Commander ano to, Commander Maria. Kaya pistis mo na mga lods. Maganda naman yung cellphone mga lods, high definition naman to. Kapag dating ng araw kumikita na tayo, bibili talaga ako ng ano, magandang klase, para pag nanood kayo talagang sisiyang kayo mga lods. Kasi kailangan lagi tayong positive, yung mga negative thinking alisin natin yan. Laging positive na, kasi ganun ang buhay mga lods. Pag lagi mong iisipin yung ano na laging ano, ako yan, kaya yung ginagawa ko na lods, hindi ko natitigilan yan, hanggang mapagtagumpayan natin yan. Kasi marami na akong napakinggan mga vlogger yun ang mga sinasabi nila, pag sumuko ka talo ka. Hanggat buhay tayo, fight lang. Isang araw, para lang tayo nagtatanim yan, isang araw yung tinanim natin, para ka lang nagtanim ng ano, kaya ka matagal na itanim nung araw. Nga sa bukid ako tubo hindi ako nagkakamali, isang taon yata yun. Ang tagal, parang ganun lang yung mga lods. Pero huwag ka lang titigil sa gusto mo yan. Yung minimiti natin, makukuha natin yan. Yung mga pula ng iba, wag nating intindihin yan mga lods. Kasi ganun talaga ang tao, pag nakikita kang papunta ka sa tagumpay, di-distractan yan. Ako lods, naranasan ko yan pero hindi ko naiintindi yung mga yan. Tsaka ayoko rin naman gumanti ng pangit mga lods. So tuloy lang, isang araw din yan yung ginagawa natin, parang tanim yan Kahit sa gusto mo, wag ka lang titigil, may mga ani tayo dyan. Pagdating ng araw na yan mga lods,
Yung mga kumukutsa-kutsa sa atin hindi natin naanohin yan. Pagmamalaki yan. Bagkus. Pag sila yung nangailangan baka tulungan pa natin yan mga lods. Kasi wala sa ano natin yan. Yung gumanti ng mali. Yung babatuhin ka ng nakakanasan ko yung mga lods hindi lang ako ayoko lang intindihin kasi yan, nakakasira yan, nakakasakit ka sa puso, di ba mga lods? Sa tuloy lang. Kung ano yung dumating, pagpasalamat natin yan. Pag wala, pasalamat pa rin. Pag may nambato, okay lang yan. Sige. Dating ng araw, maano din natin yan na ang panahon naman yan hustisa yan nagtanim, ani tayo. Ganun lang mga lods. Kasi pag inintindi mo yung mga yung ganyan, wala. Talo, sabi nga. Kaya mga lods, kung meron sa inyo ganyan, nakakaranas ng ganyan, huwag nyo intindihin yan. Kasi natural yan sa tao yung pag alam nilang papunta ka sa tagumpay, asa rin ganyan. Yung sinasabi nga, mentality crop. Mentality crab mentality mga lods. Yan. Kaya lang yan mga lods. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggang kasi tayo naman nag-enjoy lang naman sa ginagawa natin. Balang araw, malay mo, awa ng Panginoon, anihin natin to. Itong ginagawa natin, naman tayo gumagawa masama, di ba? Kaya mga lods, lang. Tuloy lang ang buhay natin mga lods. Yan talaga ang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot. Kaya ngayon, masaya ako ngayon. Dahil kahit pa paano, nakabili ako ng kids. Di ba? Ganun lang yung mga lods. Pag malungkot, ngiti lang. Kasi ang buhay sa mundo, mga lods, sabi nga bilog, di ba? Bilog ang mundo. Huwag ka lang maipit, lods. Kasi pag naipit ka, hindi nga makakaalis doon sa ilalim. Di ba, no? Kaya, lang. Kagaya ako, siguro pag ako naipit, huwag sa gulong sisigaw ako para hindi akong tulong. Bakit ba, di ba, mga lods? Kaya lods, kailangan lagi tayo, ngayon nating masaya buhay. Na tayo, malapit na tayo sa, sa panahon na tawagin ng matatanda, papunta na tayo sa hapon kaya mga ganyan wag na natin intindihin mga lods. Wala lang, na-share ko lang kasi baka meron ding nangyayari sa inyong ganyan ang intindihin mga yan, mga mema lang yan mga lods. Sa tuloy lang ang buhay. Kung saan ka masaya, hindi ka nakakaperwiso ng kapwa, gawin mo. Kung hindi ka nakakaapak, ganun lang yan mga lods. Kung aasar sila sa ginagawa mo, wala ka ng problema ron, lods. Problema nila yun, di ba? Paano yan, mga lods? Makakapunta tayo sa senti-senti. Kaya, hanggang dito muna, mga lods. Sana, patuloy tayong, patuloy kayong sumuporta sa akin channel, mga lods. Hanggang sa maabot natin yung rurok ng tagumpay, mga lods. Diba? Okay mga lods, maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa ating mga video. Kahit naman hindi kagandahan, tinatsagaan nyo. Sana balang araw bigyan tayo ng magandang content ng Panginoon. Diba no mga lods? Okay mga lods, maraming salamat sa mga nanonood. Okay, bye bye.